Marami pa raw tanong at duda ang ina ng isa sa mga basketball player ng Ateneo de Manila University na namatay sa team building sa Dipakulaw, Aurora. Nakikiramay naman ang Philippine Sports Commission at sinabing tutulong sila sa investigasyon ng pulisya at ng Department of Justice. Narito po ang aking unang balita. Hinangaan sa kanyang galing sa basketball. Puno ng potensyal ang 19 anyos na si Rene Clert Baterbonia. Isa siya sa mga instrumento para makamit ng Davao Region High School basketball team ang kauna-unahan nitong kampyonato sa palarong pambansa noong 2025. Si Rene pa nga ang most valuable player noon. Muli siyang nagpakitang gila sa palarong pambansa nitong Mayo. Siyempre masaya at thankful dahil maraming tao sumusuporta sa akin. Siyempre kailangan pa namin mag-prepare para sa laro. Ang kanyang galing naging daan para mapansin at kunin bilang basketball player ng varsity team ng Ateneo de Manila University. Pero sa isang iglap, naglaho ang lahat. Nalunod si Rene habang nasa isang resort sa Dipakulaw, Aurora sa team building activity ng kanyang koponan. Masakit! Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga kung anong nangyari. Nasawi rin ang kanyang teammate at foreign student athlete na si Divine Adili. Ayon kay Aurora Police Provincial Director Police Colonel Percival Pineda, iniimbestigahan pa nila ang insidente. Batay sa bersyon nakuha nila sa mga kasamahan ni Rene at Divine. Meron po silang some sort ng training or walking dito po sa may pababaw na portion ng dagat, harap ng resort. At accidentally po, may napunta sila sa malalim, may biglang malalim na lugar na napuntahan sila. At yun nga po, tinagyan na sila ng agos papunta po sa mas malalim na portion ng dagat. Lumalabas na 4 daw lahat ang nadisgrasya sa dagat, sabi ng Dipakulaw Police. Pero nasagip ang 2 pang biktima. May 4 po na nalunod, pero nga po yung 2 ay nasagip naman, kaya yung lang po ang dinala sa ospital, naagapan naman. Sa gitna ng pagluluksa, maraming tanong ang ina ni Rene. Yun, malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. May mga binanggit din na impormasyon si Rovelyn na nakarating sa kanya. Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue? Ba't nila pinapalangoy lang yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Nung nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun? Masama rin daw ang loob niya sa mga kasama ng anak. Sa social media post lang daw niya nakita ang itsura ng katawan ng anak. Naghintay ako kung saan na ba yung anak ko. Kahit isang picture wala silang send sa akin. Tapos dami ng mga post. Pero hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na papatay na. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila. Hustisya ang sigaw ng ina ni Rene. Hinala pa niya may nangyaring foul play. Kasi yung anak ko daming pasa, ba't saan ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin, pumunta ako dyan. Ayon sa Dipakulaw Police, base raw sa paunang pagsusuri, walang mga pasa si Rene. Pero mayroon daw siyang maliit na galo sa braso. Kabilang din sa gustong masagot ng ina ni Baterbonia ay kung bakit walang medic at lifeguard sa training ng mga player. Nakausap po yung management ng resort
May mga taga-CIDG na nagtungo sa punerarya para kausapin ang pamilya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maglalabas ang CIDG Aurora ng report kaugnay sa insidente sa lalong madaling panahon. Ang Ateneo de Manila University nagpahayag ng pakikiramay at suporta sa pamilya ng mga nasawi. Sabay hiling sa publiko na bigyan ng privacy ang pamilya para makapagluksa. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng Ateneo na dinala na sa isang punerarya sa Quezon City ang 12 at magkakasa ng autopsy alinsunod sa hiling ng mga magulang ni Baterbonia, katuwang ang mga otoridad. Alinsunod naman sa hiling ng pamilya ni Adili ay iuuwi sa Nigeria ang kaniyang labi na inaasikaso na ng Ateneo. Habang nakauwi na mula Aurora ang buong men's basketball team at coaching staff na sumasailalim sa counseling ng kanilang guidance office. Tubong Agusan del Sur si Rene na itinuturing na sports hero sa lalawigan. We consider him as a sports hero. We were expecting that he would be playing in bigger leagues in Manila. Rest be assured that the province of Agusan del Sur will never take this lightly. Nagpahayag din ng pakikiramay ang Philippine Olympic Committee sa pagpanaw ng 2 manlalaro ng Ateneo. Nalulungkot kami at nakikiramay kami. No? After everything, galing palarong pambansa, etc. Laki ng bright future nila na nawala on the basketball community. Nakiramay rin ang Philippine Sports Commission at sinabing makikiisa sila sa investigasyon. The entire country is crying, no? Not just the family members. I've been receiving text messages from people all over the country. Iko-convene ng komisyon ang Sports Stakeholders Panel para sumuporta sa investigasyon ng Philippine National Police at ng Department of Justice. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.